Another day ng pagpapakabisi dito sa bahay at dahil puno na nga halos itong laundry basket, maglalaban naman ako. And eto nga pala yung mga ritual bago ako makapaglaba dito sa bagong setup nga namin sa laundry area. Kailangan ko muna ma-shoot yung hose nitong washing machine doon sa drainage. And buti na lang din kahit paano may patungan itong washing machine namin para mas convenient talaga siyang ilipat-lipat ng pwesto. And since hindi naman maalog itong washing machine kapag ginagamit, even kapag naka-on nga siya, so hindi ko na nilalak yung mismong patungan ng washing machine. Sa dami ng mga nasubukan ko laundry basket, isa na lang talaga yung iniwan ko dito sa bahay para hindi na rin talaga mag-encourage na mag-ipon kami ng mga labahin. So, as you can see, mas organized na talaga yung itsura dito. Sobrang gandang idea talaga na naglagay ako ng kortina dito sa itim na metal rack. Bale, ang tawag sa kortina na yan ay lavabo curtain from Holler Mall yan. Bale, 2 panel yung ginamit ko. At least, kung ano mga nakalagay dito sa itim na metal rack, hindi siya masakit sa mata, hindi siya eyesore. And feeling ko talaga mas okay na sa mata, sa paningin, itong aming laundry area kahit papano. At saka nag-match din yung kulay ng kortina, pati na rin yung laundry basket namin. At saka kaya nga pala meron kaming sponge mop dito ay dahil kapag nga naulan, at least yun yung ginagamit namin para matuyo yung mismong floor. Super happy na talaga ako sa setup, sa itsura dito sa may labas ng pinto. Unlike before talaga nakagulo, ang kalat-kalat. Feeling ko rin talaga hindi uulan ngayon kaya minabuti ko ng buksan nga itong shower curtain naming puti dito sa may ibabaw para mas pumasok yung hangin. Hindi ko na rin napalagpas itong wire ng clip fan namin kasi parang ang sagwa niya kapag nakalaylay lang ng ganyan. So ang ginawa ko, kumuha ko ng 2 pirasong cable tie and then dito ko lang siya sa may likod ng grill kinabit para naman kahit papano hindi siya ganun ka-obvious. Meron nga pala kaming doorbell dito sa may loob ng gate, etong kulay itim. Kanina tinanggal ko pala yung plastic na tinakip ko dyan kasi parang 1 taon na rin yata yung plastic na cover niya. Wow! Thanks, Pani Puy! Hindi ka masaka. Dito muna ako kayo. Gusto na sumama eh. Dinalhan pala ako ni Papa ng daing at itlog kasi parang nagkikrave nga ako sa daing dahil napakatagal ko nang hindi nakakakain nun. Pero bago pa man din ako kumain, inasikaso ko muna yung pagpapaligo kay Pinky. Pumasok na siya ng school, pati na rin si Koa, pinaliguan ko na. And alam mo, sakto talaga na bumili ako ng ganitong off nung last time na grocery kami kasi nag-message yung teacher niya. Anong sabi? Uso nga daw ang dengue, tapos meron daw namatay na estudyanteng grade 2 dahil sa dengue. So, ang in-advise is gamitan ng off na lotion, mga sticker na pantaboy ng mga lamok, at paggamitin ng long socks yung mga bata. Especially doon sa classroom daw ni Pinky kasi may mga puno doon sa gilid. Malamok daw talaga. Si Koa nga pala gusto tumambay doon kina Papa. So, pinahiran ko na rin siya ng off kasi ang hilig nitong magsisiksik doon sa ilalim ng kama ni Papa. So, finally, at makakain na nga ako ng breakfast bilang feeling ko naman, deserve naman talaga dahil nakapag-asikaso na kay Pinky, nakapagsalang na ako sa washing machine, napaliguan ko na rin si Koa. So, it's my turn to eat. Meron naman kaming breakfast talaga dyan. Kaso, gusto ko nga talaga ng daing. Tapos, nag-request din ako ng itlog. So, ayan ang niluto ni Pani Foy. Actually, Pani Foy is nickname ko yan kay Papa. Ang ganda rin talaga ng effect ng sikat ng araw kapag nagfi-film. Kaya, usually talaga, maganda talagang mag-film, mag-vlog kapag maaraw. Kasi, mas maganda yung lighting niya, diba? Alam ko, paulit-ulit na naman ako. Pero sobrang happy ko lang talaga na meron na kaming ganitong long table. Kasi, talagang, perfect siya dyan sa spot na yan. Meron kaming working area. Pwede ko pang paglagyan ng mga pinaglalabhan ko. Pwede rin ako dito magtupi. Sobrang functional niya. Tapos kung ang gusto ko naman mag-rearrange dito at ayaw ko na dyan, ilagay yung lamesa. Dito yan. So foldable yan. Kaya naman space saver din. Napaka-sturdy din niya na kahit nakaupo ako dyan, ang bigat ko kayang-kaya niyan. So kung bet nyo ng mga yan, lalagay ko yung link ng mga gamit dito sa bahay. Nasa comment section yan, pati na rin sa showcase ko. So eto nga pala yung pangalawang naisalang ko. Mga puti naman ito at eto nga yung mga kailangan kong isampay. So malinis naman yung lamesa dahil lagi namin yung pinupunasan. Kaya hindi rin kami nawawala ng wet wipes, alcohol doon sa may puting table namin. May mga puti pa akong kailangan labhan. So ito naman yung next na isasalang ko. So eto nga pala ay yung mattress protector
motor namin na may mancha ng ihi. So, ayan at nilagyan ko na muna ng color safe. And dito naman, lalagay ko na yung aking liquid detergent. Ang gagamitin ko nga pala ay Harmony. Kasi, nung pinadalhan nila ako before, nagustuhan ko siya. Kaya, ayan, bumili ako ng Devote na Harmony. Isang purple at saka isang pula. Mabango siya. Tapos, affordable lang yan. Kasi, nasa around 200 plus lang yata yung isang malaking bote ng Harmony. Aminin, kapag nagsasampay tayo, tapos marami-rami tayong kailangang isampay at hindi tayo nakaupo, nakakangalay kaya sa paa, 'di ba? So, buti na lang din, meron nga kami lamesa dito. So, dito ko na nga lang muna ilalagay itong mga ihahanger kong damit na isasampay ko rin eventually. Nga pala si Papa, humingi sa amin ng bihon kasi meron dapat siyang lulutuin na pansit Mickey doon sa bahay niya. Kaso, naamoy niya na hindi na pala okay yung Mickey. Sayang nga, kasi parang nagki-crave din ako ng pansit Mickey. Pero anyway, buti na lang may bihon kami. Yung mga pasado. Kaya mo yun. Pasado na yan, mo. Sige. Marunong ka pala magluta. Wala naman. Pagkatapos makapagluto ni Papa, nagdala agad dito ng isang platitong pansit. Tikman ko daw kung pasado na ba. And in fairness, ang sarap. Kasi nung last time na nagluto siya ng munggo, gustong gusto ko rin yun. Tapos itong pansit, ang sarap-sarap din talaga. Marami pa daw siyang nailuto na andun nga sa bahay niya. Sabi ko pa, mamigay ka rin dun sa mga kapitbahay mo. Kasi alam mo ba, palagi siyang binibigyan ng pagkain ng katabing unit niya. As in, yung mga pagkain na parang mala restaurant ang atake pa naman yung mga pinagbibigay sa kanya. Thank you so much, Jazz. Siya yung kapitbahay ni Papa na lagi nagbibigay ng pagkain din kay Papa doon. Well, anyway, eto nga pala at nag-request si Pinky ng grilled cheese sandwich. Gusto niya talaga heart-shaped daw. So, buti na lang meron kami ditong tasty, meron kaming ganitong dairy cream, may cheese slice pa. Kaya naman, for the go. So, ang ginamit ko nga pala dito ay Gabor na sandwich maker. At ang maganda dito sa sandwich maker ni Gabor, removable kasi yung pinaglalagyan ng tinapay. So, nawawash mo talaga siya ng maayos. Tapos, naisip ko rin na magtimpla ng Milo for Pinky. Actually, bihirang-bihira ko talaga silang timplahan ng Milo. Kaya, kapag bibili man ako ng ganyan, yung mga tig-single pack lang. Para hindi rin sayang kasi 'di ba may tendency na manigas yung Milo kapag nabuksan mo na yung malaking pack. Tapos, hindi mo agad na consume agad. So, ganito na nga yung itsura ng ating grilled cheese sandwich. Sobrang sarap talaga nito. Lalo na kapag mainit-init mo pa siyang kinain. So, dahil working na nga si Pinggoy, sa labas siya nakaset up. So, sa kanya ko na muna binigay yung unang sandwich. And then, naghalo lang din pala ako ng gatas at tubig dito sa tinimpla nating Milo. Nainggit ako, kaya nagtimpla rin ako ng para sa sarili ko. Si Pinggoy, hindi ko na tinimplahan kasi unang-una pa lang na ginagawa niyan pagkagising niya, maliban sa pagligo, pagtitimpla ng kape. Ito nga palang Hello Kitty tray na yan, nabili ko siya before sa May Japan Home Center. Naisip kong gamitin siya kasi sobrang cute lang niya. Tsaka may era ako na home cafe, yung feel na feel ko talaga na kahit merienda lang yan, o sa presentation na parang akala mo nasa cafe. Dito lang talaga ako pumalpak dahil hindi talaga siya hugis puso. Kasi ang iniisip ko kanina, gamitan ko kaya ng gunting. Pero sabi ko, ayoko maraming hugasin. So ang ginamit ko, kutsilyo. Ayun tuloy, hindi tuloy itsurang heart yung sandwich ni Pinky. Pero it's the thought and the effort that counts naman. Char! So ayun na nga, nagustuhan ni Pinky yung sandwich. Actually, ang dami niya nakain niya. At saka, hindi niya in-expect na titimplahan ko siya ng Milo. Kaya tuwang-tuwa nga yan. Then, maya-maya nga lang, nagising na rin si Kowa. Binigyan ko siya ng ganitong sandwich. Hindi niya trip. Tapos, pagkatingin ko nga sa may rice cooker namin, hala, punong-puno. So, dahil madaling araw pa naman, ng mga oras na yan, naisip ko na magluto. Alam mo, minsan lang talaga akong sipaging magluto. And, isa ito sa mga araw na yon. So, eto na nga, may assistant pa nga ako na gustong tumulong daw. So, ang gagawin nga namin ay magsasandok na muna kami ng kanin dito para madurog namin doon sa aming mixing bowl. Medyo dadamihan ko na nga itong lulutuin kong fried rice para naman hindi kami mabitin. At saka maliban sa kanin, meron pala ako ditong pinalambot na ham galing sa freezer. At saka
itlog. So, magpiprito lang ako ng itlog, pati na rin ng ham, and then fried rice. So, ito yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko, kaya hindi ako masyado makapag-post ng mga promotional video dahil sa mga gawaing bahay pa lang. Parang kotang-kota na talaga. Ubus na talaga ang energy ng momshi. Nakakatawa rin si Kowa dito kasi gusto niya talaga na siya yung magbasag ng egg. Even though ayoko sana para hindi na siya maghuhugas pa ulit ng kamay. Pero sige na, for the go. And meron na kaming asin. Dahil siguro mga isang linggo yata kaming walang asin dito sa bahay. Buti na lang, hindi ko siya nakalimutan last time na nag-grocery kami. So anyway, eto, nakapag-refill na nga kami sa lagayan namin ng asin. So tinuruan ko na rin si Kowa na maglagay ng asin sa itlog bago ito batihin. So dahil napapadalas nga yung mga pagluluto ko dito sa bahay, usually ginagamit ko rin yung ibang mga cooking appliances namin like sandwich maker, air fryer. Ang napansin ko lang naman, tumaas yung aming Meralco bill. Kasi kung ako yung magluluto talaga, mas prefer ko yung induction. Unlike pag si Pinggoy, mas gusto niya nagluluto doon sa aming gasolate. Ang average kasi ng Meralco bill namin, nasa around 6,000. So ngayon, nasa around 7,000 na yung inabot niya. Pero okay na rin for as long as komportable kami dito sa bahay, 'di ba? So anyway, mabalik na tayo dito sa video. Nakapagprito na ako ng ham, nakapagluto na rin ako ng sunny side egg, and this time naman, nagpa-fried rice ako. So naisip ko nalagyan din siya ng ham na hiniwa-hiwa, pati na rin itlog at nor seasoning, kakaunting asin. In fairness, ang sarap niya. Nagustuhan ko siya. Kaya naman naisip kong isurprise si Pinggoy, pati na rin si Papa. So, isa-serve natin siya ng maayos-ayos naman. Kaya naman ginaya ko si Pinggoy. Kasi usually dati, gigisingin ako niya ni Pinggoy. O kaya naman pagbangon ko, meron na naka-ready na pagkain. Tapos OA talaga yung presentation dahil talagang in-effortan. So, ayan nga. Diba? Nakakatawa. Ang simple lang niya. Pero tuwang-tuwa ako sa self ko na carry ka naman magluto. Medyo basic nga lang yung mga ginagawa kong pagluluto. So, eto, para kay Pinggoy, pero don't worry, yung mga bagets, syempre, nauna na nga silang kumain dahil hindi na nga makapag-antay. So, ayan nga pala ang setup ni Pinggoy kapag madaling araw. Feeling ko naman na surprise siya. And then, eto naman, para kay Papa. Kasi, etong plato at saka yung mangkok, kay Papa talaga yan. So, para naman maisoli ko na sa kanya, di ba? Hindi ka na dito. Saan? Hello! Hi! 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 Oy, salamat sa rasyon. Akin na to ng bata na to. Akin na to. Kakagising lang talaga ni Papa niyan, pero pinatry ko na nga agad sa kanya yung niluto ko. Approve daw sa kanya. Tsaka, di siya makapaniwala, marunong daw ako magluto ng ganun. Grabe naman. So, iniwan ko muna doon si Kowa dahil kailangan ko nga asikasuhin si Pinky at papasok sa school. Alam mo, nag-e-effort din talaga ako lately na matulog ng maayos. Kasi, syempre, wala nang ibang mag-aasikaso kay Pinky sa umaga, kundi ako na talaga. Pero, yung paghahatid sundo kay Pink sa school, gusto ni Pinggoy siya pa rin. Very mommy ang atake ko for today's video, diba? Nakapaglaban, nakapagluto, nag-asikaso ng mga bagets. Kasi for few months, si Pinggoy talaga ang gumagawa niyan dito sa aming bahay. So, habang wala ang mga bagets sa bahay, ako lang mag-isa dito. Itatake ko na itong chance na ito para makakilos ulit dito, makagawa ng mga gawaing bahay. So, usually talaga kapag nagluluto ako, kahit gusto ko sana na wala masyadong maraming hugasin, hindi talaga maiwasan. So, eto na nga at pinaghuhugasan ko na nga lahat para naman clear na nga dito sa aming kusina. At saka, pagre-refillan ko rin pala ng tubig, yung mga pitchel namin, dahil halos wala na ngang laman talaga. Meron pala mga leftover na kanin yung mga bagets ko. So, para naman hindi masayang, ako na ang kakain nun. So, inangat ko na nga rin muna itong pleated blinds para naman mas maliwanag dito sa loob. Alam mo, pagdating sa bahay, meron talaga akong fantasy. Ang gusto ko talaga, jealousy lang siya. Tapos, malaki talaga yung bintana. Yung tipong, hindi siya yung usual size sa mga bintana. Gusto ko mas malaki pa doon. Tapos may screen door para talagang pag umaga, mabubuksan mo yung mga bintana mo na hindi pa rin makakapasok yung mga langaw, lamok dahil naka-screen yung door mo o kaya may screen yung window mo. So, ayun lang. Na-share ka lang naman. Pero alam nyo ba, meron akong gustong-gusto talaga na bahay ngayon. Alam nyo yung bahay ni Mami Johanna? Sobrang aesthetic. Ang ganda-ganda talaga. As in. Even parang yung buhay ni Mami Johanna, napaka-aesthetic niyang
Sobrang nai-inspired ako sa kanya kasi as a mom, ang dami niyang kayang gawin, ang dami niyang nagagawa. At saka hindi niya pinapabayaan yung sarili niya. Grabe yung self-love din talaga. Anyway, kanya-kanya naman tayo ng buhay. Pero hindi talaga natin may iwasan na may inspire din talaga tayo sa mga napapanood natin, na mga influencer, mga vlogger, diba? Eto nga, nagpapahinga lang ako dito sa kwarto. Bigla naman ako inabutan ng juice ni Pingoy. So, yun naman na tayo para mag-hinarte pa dyan dahil may pa-juice pa nga on the bed. Yun lang muna for today's video.